Maraming ganito sa buhay. Maraming pinagdadaanan. Hirap sa buhay. Katulad ko. Sa totoo lang dati ang sigarilyo ko. Hindi tabako. Hindi binabalot sa harpi. Kasi kaya ko naman suportahan sarili ko eh. Pero nang umuwi ako ng probinsya, na makita ko kabuhayan namin sa probinsya, nakakala ko maayos kasi may niyugan kami. Yung pala nakasanla lahat. Doon ko naintindihan. Doon ako nag-aral magtipid. May bisyo man ako, pero pinipilit ko sa sarili ko na ang buhay ko ay tama naman. May pagkakamali ako noon na maging single father. Ayokong iwan ang anak ko ano man mangyari. Sinasama ko siya kahit saan. Hanggang siniwanan ko sa magulang ko pero kinuha ko ulit. Numapa sa akin, pinag-aaral ko pero wala eh. Sorry. Sorry talaga na. Kasi nagpalipat-lipat si Papa. Ngayon, ilang taon na siya, 14 anyos, grade 5 pa lang. Pero sinisikap niya makapag-aral. Dahil ang pangaral ko sa kanya, buong buo. At galing sa puso. Bagamat nahirapan siya, sinabi ko dahil hindi na natin kaya, hindi kaya ni Papa. Sige na lang. Makatapos ka lang ng high school, okay na. O kahit elementary. Makatapos ka ng elementary, okay na. Kasi yun lang talaga ang kinaya ni Papa. Yun lang ang kinaya ko. Pero sa totoo lang lahat kaya ko. Ang problema, ang dami. Mahirap kami. Ayoko naman maging pulubi ng hingi. Akala nyo ba mga vendors, malaki kinikita? Oo, malaki kinikita nila. Dinanas ko nga kumita eh. Araw-araw halos noon. Kulang na lang, kumita ako ng 2,500 isang araw. Araw-araw halos noon sa pagiging vendors. Pero sabi nga hindi araw-araw Pasko. Kung nag-ipon ako, may pera na ako. Kaso hindi eh. Marami akong ginagastusan. Marami akong inaanuhan at noon gusto ko rin bumuo talaga ng buong pamilya. Pero hindi nangyari. Alam niyo nangyari sa akin? Isang malaking kwento. Isang kwentong hindi naasahan ng lahat. Kwento ng tunay na buhay ko. Habang tumutulong sa magulang, tumutulong sa kapatid, tinutulungan ko rin sa sarili ko. Kahit may mga pamilya na mga kapatid ko, sa akin pa rin sumandal ng huli. Pero wala eh. Parang ako lang yung kapatid na may alapa sa magulang. Mga magulang ko, inalalayan ko. Mga tiyuhin ko, inalalayan ko. Hindi ako naging masama. Minsan nagka-record ako naging rapist. Eto. Ang laking record dito sa aking buhay. Pero ang dami akong pamangkin na natutulog sa braso ko, pamangkin kong babae. At naglakihan din sila ngayon, mga dalaga na. Pero wala silang masabi sa ugali ko. Pero pinagtataka ko, nangyari pa rin.
34 pa lang ako, pero mukhang matanda na. Gusto kong ayusin ang sarili ko. Gusto kong maging maayos. Pero sa tulong ninyo, magiging maayos ako. Sana lang may isang vlogger o sino man na makatulong sa akin makapag-vlog. May gusto kasi akong i-public na isang bagay. Yun ay tungkol sa kanta na ginagawa hindi gamit ang boses, kundi gamit ang puso. Ang bawat kanta may halaga. Pero hindi porke kinanta mo at maganda boses mo at tuloy-tuloy ka sumisikat sa ganda ng boses mo ay maganda na ang kanta. Regine Velasquez sumikat sa kanta niya. Sarah Geronimo sumikat sa kanta niya. Celine Dion sumikat sa kanta niya. Pero sa iba't ibang kanta nila, paunti ng paunti, pababa ng pababa. Tanong ko sa inyo, sumikat ba talaga sila? O sumikat lang sila dahil sa ganda ng boses nila? But si Yoyo Rebellame, ang pangit ng boses ko, gumanda boses, sumikat. Si Willie Rebellame, pangit ng boses, sumikat. Ang daming vlogger, ang daming singer na sumisikat sa sarili lang kanta. Dahil may inumpisahan sila, tinapos nila doon sa office nila. Tulad na lang ng hip-hop. Inumpisahan nila sa hip-hop, sumikat sila sa hip-hop. Hindi nyo ba naisip na ang kanta ay buhay ng tao? Ano ba kung kumanta ako isang beses, ano man pangit ang boses ko, sunod may pakakantahin ako? Ang problema sa ating manunulat, sumusulat tayo ng kanta, hindi natin alam kung saan papunta. Gumagawa tayo ng kanta, hindi natin alam kung saan papunta. Tulad ng mga kantang umuuso ngayon, dinadaan lang sa battle. Sana naman itong video ko ay sumikat, kasi ang gusto ko hindi para sa sarili ko. Gusto ko rin maging vlogger, hindi para sa buhay ko, para sa iba, para sa anak ko, para sa pamangkin ko, at para sa magulang ko. Mahirap man kami, ay kitirahan, wala kami may pagmamalaki, pero sana sumikat ito, dahil ito ipopost ko by a YouTube at by a Facebook. Thank you po. Sana at hindi lang ito, magkakameron po ito ng aral. Pag umabot po ng 5,000 views, 5,000 followers, and 5,000 share ang video ito, ay gagawa po ako ng next video. Pero ito naman po about true life story. Gagawin ko pong kwento ng may 20 minutes. Thank you and God bless po.